39 inches. So ang problema nito, parang nag-i-slow siya or naiiwan ng sulat to. Nagpi-freeze yung picture, yun oh. May naiiwan. Yan. So naiiwan yung no signal, ano? Yan oh. Okay, so try natin ito kung makuha natin sa repair ito. Yan, naiiwanan yung yan. Okay. So ito yung model nito, Ace 707. Smart na rin ito. Yan, smart na rin yung board nito. So gamit na top board, EOO. Ito yung model 39T14-S02. 39TL 14-CO3 Control BD. Okay. So ang top board nito, yung pinakadulo nito, makikita natin dyan yung clock signal nya. Yan, nakalagay dyan LC1R, LC2R. Sa kabila, ganun din, may nakasulat din dito. Yan, 8C6. Tapos LC13, ano, ba't mga ganun yung mga data ng top board nito. Mayroon din dito LC1, LC2. Okay, so dahil hindi tayo sure sa mga tagging na yan, check natin yung mga supply dito. Hahanapin lang natin dito yung swapping voltage. Tapos yun yung una nating ihahang. Titingnan natin kung mawawala yung freezing ng isang side nito. Baka one side lang ang may problema dito. Okay. So dito tayo. Negative 2. Yung kasunod nun. Negative 2 rin. Yung kasunod niya, ganun din. Yung kasunod ulit, ganun din. Ganun pa rin. Okay. Okay. So ito, mari ito yung swapping voltage natin. Yan. Tapos itong isa, ganun din, swapping voltage. Itong isa, negative 8. So ito yung negative 8. Ito yung swapping voltage natin. Ito naman yung clock signal natin. 2, 4, 6. Kali 6, no? So dito sa kabila, ito, check natin to. Yan. So clock signal to. Clock signal 2.9, negative 2.9, ano? Yan, negative 2.9, 2.8. Ito, negative 2.8. Ito yung LC1, LC2 natin. Swapping voltage natin. Yan, swapping voltage nito. Itong isa, negative 8. So itong apat, yan yung swapping voltage natin. At ito yung clock signal natin. Okay, so hang muna natin itong side na to na swapping voltage. Yun muna ihang natin, kahit isa lang dito. Titingnan lang natin kung may pagbabago yung display nito. So ito, naghang tayo dyan. Tig-isa, no? Yan. Try natin kung ano yung magiging display nito. Power on ko lang. Yan, on na siya. Check natin. So parang okay yata itong side na ito. Medyo magaspang lang yung screen niya, no? Pero baka sa swapping voltage din ang problema nito. Hindi na siya naiiwan, ano? Pero magaspang yung screen niya. Baka may tama yung clock signal nito. Yun, no? Pero wala na yung nagpi-freeze. Nawala. Tuloy-tuloy na yung display niya. Okay. Tuloy-tuloy na siya. So, try natin. Tanggalin din yung kabila. Kasi napapansin ko rito medyo magaspang yung screen.
Tanggalin din natin yung clock signal sa kabila. Titingnan natin kung gagana siya na walang clock signal. Ito, tinanggal din natin yung LC1, LC2 dito. Try lang natin ito kung yung design ng top board nito pwede bang wala siyang LC1, LC2 sa magkabilaan. Kasi kung tinanggal natin yung LC1, LC2 dito, nag-normal, pero mapapansin natin yung screen natin magaspang. Kaya nag-try akong mag-remove ng LC1, LC2 din sa kabila. Titingnan ngayon natin yung screen kung nag-fine, nag-pino. So ayan o. Stable na siya, hindi na siya nag-freezing yung signal. Saka nawala yung gaspang ng screen. Nag-fine yung screen natin, no? O, diba? Pino na siya. Hindi na siya magaspang, yung parang notebook yung screen niya. Yan. Okay, so pwede. Lagyan natin ng palabas. Okay, so yun, no? O, diba? Pumino yung screen natin. Nawala yung gaspang niya. At nag-normal pa yung display niya, no? Yan. Okay, so walang damage, walang guhit na naiwan. Hindi na siya nagpe-freeze. Normal na yung display. Okay na, so okay na ito. So yun lang naging problema nito. So pag ganito pala yung panel, yung top board na gamit, yung ganitong design, ay pwede siya tanggalan ng LC1, LC2 magkabilaan. Yan. Okay, so yan yung ginawa natin dito para mag-normal yung screen, hindi na siya magpi-freeze, hindi na magaspang yung screen. Okay, sasarado lang natin to tapos magpa-final test tayo. Okay, so yan na siya. Okay na ito. So hindi na siya nagpe-freeze. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,